So mga kapatid, just to give us a recap sa ating mga napag-aralan po dito sa chapter 3, kapag binasa po ang Galatia Kapitulo 3, ito po ay tumutukoy sa, we could say, isang matinding rebuke ni Pablo sa church po na ito. At yung rebuke po niya to the Galatian church is, sino ho ang nandaya sa inyo? Sino ho ang nanlinlang sa inyo? Upang kayo'y tumiwalag sa pananampalataya, nang ibig sabihin, tumiwalag sa pananampalataya kay Kristo upang mauwi lamang sa pananampalataya sa ating mabubuting gawain. So ngayon, kung itataas po natin ang basa sa talatang 1, ito po yung simula ng kanyang argumento patungkol po sa kanilang maling desisyon. Sa talatang 1 ng Galatia 3, sabi po niya, ano ba naman kayo mga taga-Galatia? Hindi ba kayo makaintindi? Bakit kayo naniniwala sa mga nanlilinlang sa inyo? Hindi ba't malinaw na ipinangaral ko sa inyo ang kahulugan ng pagkamatay ni Kristo sa krus? Ito ngayon ang gusto kong itanong sa inyo. Tinanggap nyo ba ang banal na Espiritu dahil sa pagsunod sa kautusan? O dahil sumampalataya kayo sa magandang balita na napakinggan nyo? So malinaw that one of the reasons kung bakit po naisulat ang aklat ng Galatia is because this Galatian church ay tumalikod sa pananampalataya. Now kapag sinabi po yung salitang tumalikod, it does not necessarily mean hindi na ho sila bumalik sa church or hindi na ho dumadalo sa church o sa mga pagtitipon. But rather, yung salitang nadaya sila, nalinlang ho sila, o tumalikod sa pananampalataya, is another way of saying, may ibang ebanghelyo sila'y tinatanggap, pinapaniwalaan, or we could even say, meron po sila tinatanggap na isang ebanghelyo na hindi magbibigay sa kanila ng magandang relasyon po sa Diyos. Which in this case, hindi sila maituturing ng Diyos na matuwid, dahil po mali ang kanilang focus ng pananampalataya. Which we've come to learn that may mga nakapasok po dito in the church na maaaring mga kapatiran na natatakot na sila'y usigin, kaya naman sila'y tumiwalag sa pananampalataya at tinuturuan naman po nila yung mga ibang kapatiran na para hindi sila usigin din, they need to have works and grace together para sila po ay maituring na matuwid. So then, kung tayo po ay si Apostol Pablo, kung tayo po ay nasa kalagayan ni Apostol Pablo, syempre hindi naman po opinyon ang dapat po nating gamitin upang mapaliwanagan o mahikayat ang mga kapatiran po na tumalikod. Kailangan salita ng Diyos ang maibigay po natin sa kanila upang sila po ay maniwala sa ating sasabihin. So ngayon, ano po yung ginawa po ni Pablo? Well, gumamit po siya ng ilang talata mula sa Lumang Tipan upang maibigay ng isang matibay na argumento na ang kanyang ebanghelyo at katuruan na ang tao ay maituturing matuwid sa pamagitan po ng pananampalataya kay Kristo ay nakasaad sa Lumang Tipan. So tingnan po natin dito sa talatang 6. Tignan nyo ang nangyari kay Abraham ayon sa kasulatan. So ito po yung pundasyon ni Pablo. Hindi yung kanyang opinyon, kundi salita ng Diyos. Sumampalataya siya sa Diyos, kaya itinuring siyang matuwid. And then, kung ibababa po natin ang basa sa talatang 8, noon pa man, sinasabi na sa kasulatan na ituturing na matuwid ng Diyos ang mga hindi Hudyo sa pamagitan ng pananampalataya nila. And then, kung titignan po natin dito, sa talatang G, ngunit ang lahat ng umaasang maituturing na matuwid sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan ay isinumpa na ng Diyos sapagkat sinasabi sa kasulatan, isinusumpa ang sinumang hindi sumusunod sa lahat ng nasusulat sa aklat ng kautusan. So madalas po natin makikita sa aklat po ng Galatia Kapitulo 3 that pagkatapos po na sabihin po ni Pablo, kayo'y nadaya
Sino ang nanglinlang sa inyo? Who deceived you? Para kayo'y maniwala sa maling ebanghelyo. Ito ang pruweba ng aking ibinibigay na ebanghelyo ay mula sa Diyos, dahil ito yung sinasabi sa kasulatan. Nang ibig sabihin, mga kapatid, ang magandang halimbawa na naituturo ho sa atin sa model theology ni Pablo is that hindi po siya gumagawa ng kanyang sariling teolohiya, kundi lahat ng kanyang sinasabi ay nakabase sa salita po ng Diyos. So for us, mga kapatid, bakit nga po ba tayo naniniwala sa mga naituturo ho dito? Bakit po ba tayo naniniwala sa ating mga pinapaniwalaan na doktrina? Dahil lahat ho, we pray and hope na ating po na pinapaniwalaan na doktrina ay nakasaad po kasi sa salita po ng Diyos. So yan po ang basihan. Hindi po opinyon ng tao, hindi po ang katwiran po ng tao, kundi yung nakasaad sa salita po ng Diyos. So makikita po natin mula po sa talatang Gs hanggang talatang 14, more than 3 times binanggit po ni Pablo yung argumento ng sinasabi sa kasulatan. Yung una sa talatang Gs, sapagkat sinasabi sa kasulatan. Yung pangalawa, mababasa po natin sa talatang 11, sinasabi sa kasulatan. Pangatlo, sa talatang 12, sapagkat sinasabi sa kasulatan. And lastly, sa talatang 13, sinasabi sa kasulatan. So ngayon po, aalamin po natin, dahil mula po sa talatang 1 hanggang 9, ang argumento po ni Pablo ay ito. Sino po ba ang mga tunay na anak ni Abraham kung saan natanggap nila ang banal na Espiritu? Kasi may mga nagtuturo ho sa kanila, kanina na binasa ho natin, nung tinanong ni Pablo po ang mga taga-Galacia, kanino mo ba tinanggap? Saan mo ba natanggap ang banal na Espiritu? Natanggap nyo ba ito mula sa iyong performance? Sa iyong pagtutuli? O ito ay pangako ng Diyos na ibinigay sa inyo dahil sa pananampalataya ninyo kay Kristo? So ngayon, habang hinihimay-himay po ni Pablo mula sa kasulatan, kung saan po nila natanggap ang kanilang pagiging matuwid, kung saan po nila natanggap ang banal na Espiritu, inilinaw po niya na yung mga umuusig sa kanila, yung mga nagtuturo sa kanila, na kailangan may halong pagtutuli, may halong good works para maituring mga anak ni Abraham, yung mga nagtuturo po ng ganon ay hindi talaga mga anak ni Abraham sa pananampalataya. Pero ang sabi po niya, kung titignan po natin ang talatang 7, itaas po natin sa talatang 7, napakalinaw, malinaw, na ang mga sumasampalataya sa Diyos ang siyang mga tunay na anak ni Abraham. So hindi yung pagsampalataya po nila sa pagtutuli o sa mabubuting gawain, kundi dahil si Abraham ay sumampalataya na sa Diyos, bago pa ho siya gumawa ng anumang mabubuting bagay, itinuring na ho siya matuwid ng Panginoon. So yung mga nagsasabi na mga Hudyo o yung mga nagsasabi na sila yung mga anak ni Abraham dahil sa kanilang mabubuting gawa, hindi sila maituturing mga tunay na anak ni Abraham dahil nakatuon ang kanilang pananampalataya at nakasentro ho ito sa ibang bagay kaysa po kay Kristo. So ngayon, the question that we want to ask this evening is, mula po sa Kapitulo 3, talatang Gs hanggang 14, if we start in verse 10, ano po ba ang masasabi po ni Pablo dito? Patungkol sa mga taong nagtitiwala sa ibang bagay kaysa po kay Kristo. Well, simulan po natin ang talatang Gs. Sabi ho dito, ngunit ang lahat ng umaasang maituturing na matuwid sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan ay isinumpa na ng Diyos. For all who rely on the works of the law are under a curse, as it is written,
isinusumpa ang sinumang hindi sumusunod sa lahat ng nasusulat sa aklat ng kautusan. So, ayon po sa makikita po natin dito sa talatang 10, the first thing that Paul says is this. Mula sa talatang 1 hanggang 9, sino po yung mga itinuturing mga anak ni Abraham? Yung mga sumasampalataya sa Diyos. Pero kung ang mga taong hindi sumasampalataya sa paraan ng Diyos, na walang iba kundi si Kristo, upang maituring matuwid, then ano na lang po ang mangyayari sa kanila? Kung yung mga sumampalataya sa Diyos ay itinuring mga anak ni Abraham, mga pinagpala ho yun. Pero ano po tawag sa mga taong hindi sumasampalataya sa paraan po ng Diyos? So ngayon, sabi po ni Pablo, ang mga taong umaasa na sila'y maituturing matuwid sa pamagitan ng kautusan ay hindi itinuring pinagpala, kundi mga isinumpa. Now here's what's interesting. Sa aklat po ng Galatia, may dalawang salita for the word sinumpa. May dalawang salita for the word cursed. Now, syempre, sa wikang English, yung salitang isinumpa is the word cursed. Pero yung unang salita na ginamit po ni Pablo sa salitang cursed was in Galatians 1. Nung sabihin po niya, ang sinumang anghel o tao na mangangaral sa inyo ng ibang ebanghelyo na hindi namin ibinigay sa inyo, sumpain siya nawa ng Diyos. Now, ang ginamit po ni Pablo na salita po doon sa salitang sumpain siya nawa ng Diyos, according to Galatians 1, yung ginamit po niya na salita po doon is the word anathema. Now, ang salitang anathema means accursed. Or, sa Tagalog, isinumpa o sumpain nawa ang mga nagtuturo, ang mga nagtitiwala, ang mga nangangaral tungkol sa ibang ebanghelyo. Pero yung ginamit po ni Pablo dito sa talatang Gs, ang mga taong umaasa na itoon ang kanilang pananampalataya sa kautusan upang maituring matuwid, sila'y mga itinuring mga isinumpa na ng Diyos. Pero yung salitang isinumpa na ginamit po dito sa talatang Gs ay hindi pareha sa ginamit po dito sa Kapitulo 1, talatang 8 hanggang 9. Ang ginamit po dito sa Galatia 1 ay yung salitang anathema, which is Greek for meaning accursed. Pero hindi anathema ang ginamit po dito sa talatang Gs. Ang ginamit po dito is the Greek word kataron. Kataron. Now, ang salitang kataron, mga kapatid, has two meanings. Number 1, cursed. And number 2, doomed. Cursed or doomed. Siyempre, kapag sinabi po yung salitang doomed, pwede ho natin sabihin po sa isang salin na walang pag-asa. They're hopeless, they're doomed. Or talagang tuluyan na sila'y mapapahamak. Doomed talaga. So yung salitang isinumpa ang mga taong nagtitiwala sa kautusan ay itinuring kataran, cursed, doomed. Now here's another question. Ano po ba ang rason kung bakit po sila itinuring ng Diyos mga sinumpaho niya? Because one question we need to ask is this, mga kapatid. Kung ang tao po ay nagtitiwala sa kautusan, sino ba ang nagbigay ng kautusan to begin with? Di po ba ang Diyos? So kung ang Diyos ang nagbigay ng kautusan, at inuutos po niya yung mga Israelita mula pa nung dumati pa na sundin ang kautusan, bakit niya susumpain ang mga tao na binigyan niya ng kautusan na mismo nanggaling sa Kanya? That would then mean that ang Diyos is evil. Kasi nagbibigay siya ng kautusan that will lead to a curse.
Pero yun po bang ibig sabihin po nito? The answer is no. Kapag sinabi po ng Biblia, nagtitiwala sa kautusan, hindi mismo yung kautusan, mga kapatid, ang tinutukoy ho dito, kundi nagtitiwala sa kanilang mga sarili na sumunod sa kautusan. Hindi masama ang kautusan. Tatandaan ho natin yan. Hindi sinumpa ng Diyos ang kautusan. Kasi ang kautusan ay nagmula sa Kanya. Halimbawa, kung titignan po natin saglit sa aklat ng Roma, Kapitulo 7. Bakit po natin sinabi na ang kautusan ay hindi masama? Well, tignan po natin dito sa Roma 7, simulan po natin dito sa talatang Gs. Tignan po natin. Talatang Gs. Roma 7, talatang Gs. Kaya ang kautusan na dapat sana'y magbibigay ng buhay, ang siya pang nagdulot sa akin ng kamatayan, sapagkat ginamit ng kasalanan ang kautusan para dayain ako. At dahil dito, nahatulan ako ng kamatayan dahil hindi ko masunod ang kautusan. Pero sa kabila nito, banal pa rin ang kautusan. Ang bawat utos nito ay banal, matuwid, at mabuti. So ulitin ko po ang talatang 12. Banal pa rin ang kautusan. So hindi po sinabi ni Pablo, isinumpa ng Diyos ang kautusan. Hindi po sinabi ni Pablo, masama ang kautusan. Matter of fact, may tatlong elemento on how he describes yung kautusan. Sabi po niya, ito po ay banal. Pangalawa, ang bawat utos nito ay matuwid at mabuti. Banal, matuwid, mabuti. So ngayon, dahil po si Pablo ang siyang may akda ng aklat ng Roma, siya rin ang may akda ng aklat ng Galatia, kaya lang, sa kanyang argumento sa mga taga-Galatia was this: kapag ang tao ho ay umaasa na maituring matuwid sa pamagitan ng kautusan, sinumpa sila ng Diyos. So ngayon, tatanungin ho natin, is the Bible contradictory? The answer, of course, is no. Pero how do we reconcile that? Number one, it could either be, hindi alam talaga ni Pablo ang kanyang sinasabi, o maaari, hindi consistent si Pablo sa kanyang katuruan, o maaari, meron po siyang katuruan that can reconcile both tensions na makikita po natin sa mga ibang liham ho niya. So unang-una, how do we reconcile this? Kanina, binasa po natin sa Roma, ang kautusan ay banal, ang kautusan ay matuwid, ang kautusan ay mabuti. Okay, so ilagay po natin yan dito. Gayunpaman, sabi din ni Pablo sa Galatia, ang mga nagtitiwala sa kautusan ay susumpain ng Diyos. So paano ho yun? Well, we have to take into consideration that unang-una, lahat na nagmumula sa Diyos ay mabuti. Lahat. Ang kautusan ng Diyos ay mabuti. So now that we have established that ang kautusan ng Diyos ay mabuti, anong ngayon ang ibig sabihin nito? It simply means this, mga kapatid. Bakit po isinumpa ng Diyos at isinumpa ng Diyos ang mga nagtitiwala sa kautusan? Dahil ang pamantayan ng kautusan is perfection. Ngayon, sabi din ng Biblia, ang sino man mamumuhay sa kautusan, pero sa kabila ng kanilang pagsunod sa kautusan, kung may panahon man na may isang utos na hindi nila kayang sundin, binali na po nila at nilabag na po nila ang buong kautusan. So here's the question. Kapag nilabag ng isang tao ang kautusan, ano po ang maging kahihinatnan sa kanya? Is death. Is death. So ngayon, bakit po sinabi ni Pablo, sinumpa ang lahat ng titiwala sa kautusan?
isinumpa sila not because of the law. Ang sinusumpa ho dito is the inability ng tao na makasunod sa kautusan. So in other words, ito po ang ating sumpa. Dahil sa kasalanan, hindi natin magagawa na makasunod perfectly sa kautusan ng Diyos. Yun ang sumpa ho natin. Hindi yung kautusan ang sumpa, kundi yung inabilidad ho natin na hindi makasunod perfectly sa kautusan po ng Diyos. Now, how do we know this? Well, tignan po natin sa Roma Kapitulo 8. Napakalinaw. Roma 8. Roma 8, talatang 3. Roma 8, talatang 3. Sabi ho dito, ang kautusan ay hindi makapag-alis ng kapangyarihan ng kasalanan sa ating buhay dahil sa kahinaan ng ating makasalanang pagkatao. Ang Diyos ang nag-alis nito nang isinugo niya ang sarili niyang anak sa anyo na isang tao makasalanan upang handog para sa ating mga kasalanan. At sa kanyang pagiging tao, tinapos na ng Diyos ang kapangyarihan ng kasalanan. Ginawa ito ng Diyos para ang ipinapatupad ng kautusan ay matupad nating mga namumuhay sa patnubay ng banal na Espiritu at hindi ayon sa ating makasalanan na pagkatao. So ngayon kung babalikan po natin ang Galatia 3, bakit sinusumpa ng Diyos ang mga nagtitiwala sa kautusan? Dahil hindi ho nila magawa na sumunod. So sa bawat utos na kanilang nilalabag, lalo sila nasa ilalim ng galit at sumpa ng Diyos. So sabihin po natin, binali ho natin yung huwag kang magsisinungaling. Sinumpa tayo ng Diyos. Or sabihin po ng utos ng Diyos na papahalagaan po natin ang araw ng pamamahinga, pero ayaw natin pahalagaan ang araw ng pamamahinga. Ano po mangyayari? Susumpain tayo ng Diyos. So hindi lang po yung 10 utos ang tinutukoy ho dito na hindi natin masunod, kundi ang buong kautusan ng Diyos. Now it's interesting kasi, nung sinabi po ni Pablo sa talatang G ng Galatia 3, sinasabi sa kasulatan, ang hinugutan po na teksto na ginamit po ni Pablo is Deuteronomy 27:26. Deuteronomy 27:26. Now, bakit po ito ang ginamit na teksto bilang argumento ni Pablo na ang lahat na nagtitiwala sa kanilang sarili para matupad ang kautusan upang sila'y ituring matuwid ay susumpain ng Diyos? Bakit ito ang kanyang ginamit? Dahil kapag pinag-aralan po ang buong chapter ng Deuteronomio 27, napakarami po mga babala na binibigay po ni Yahweh sa mga taong hindi susunod sa kanyang patakaran. Tulad po nito, mababasa niyo po in Deuteronomy 27, ang sino man mangangalunya, susumpain ng Diyos. Ang mga makikiapid sa kanilang sa asawa ng kanilang kapitbahay o sa mga hayop ng kanilang kapitbahay o yung mga magre-rape, susumpain sila ng Diyos. So kapag binasa niyo po ang Deuteronomy 27, pretty much nagbibigay po ng utos si Yahweh, kapag nilabag mo ito, kapag nilabag mo ito, kapag nilabag mo ito, susumpain ka. Susumpain ka. Susumpain ka. Now, the reason why Paul used this is because hindi lang limitado yung pagsumpa ng Diyos sa mga tao para lang sa chapter 27, kundi ang lahat ng utos ng Diyos na hindi natin masunod, bahagi na po tayo doon sa mga kasama sa kategorya ng mga taong isinumpa ng Diyos. So then, kung babalikan po natin ang Galatians chapter 3, verse 11 naman, or verse 10, tignan niyo po yung nakakatakot po na katuruan ho dito. Sabi po sa talatang 10, isinusumpa ang sinumang hindi sumusunod sa lahat ng nasusulat
sa aklat ng kautusan. Notice those words. Susumpain ng Diyos ang mga hindi makasunod sa lahat ng nasusulat. Na teka lang ho, sa buong kautusan, just in the Old Testament laws alone, there are 613 commands. Kapag hindi po natin nagawa na sumunod sa bawat nasusulat in the 613 commands, automatically, sinumpa na tayo ng Diyos. Ganyang kabigat ho yun, mga kapatid. So kung tatanungin po natin, gaano po ba katindi ang pag-ibig ng Diyos para sa atin sa konteksto ng justification by faith? Sobra po ang kanyang pagmamahal na dahil alam niya hindi natin kayang sumunod sa bawat nasusulat sa kautusan, iba na ang umako para sa atin. Si Jesus. Kaya pinadala si Jesus. So that He would be the one living up to this standard, and by Him alone, kung tayo ho'y magtitiwala lamang sa Kanya, hindi tayo susumpain ng Diyos. Ngayon, pagdating po sa talatang 11, malinaw na walang taong ituturing na matuwid sa harap ng Diyos pamagitan ng pagsunod sa kautusan dahil sinasabi sa kasulatan, ang taong itinuring na matuwid ng Diyos dahil sa pananampalataya niya ay mabubuhay. So ngayon, gumamit na naman si Pablo ng isa pang Old Testament text. In verse 11, ang ginamit po niya is Habakkuk. Chapter 2, verse 4. Now, yung Habakkuk chapter 2 verse 4, ito yung madalas na makikita po natin na ginagamit po ni Pablo sa lahat ng mga liham ho niya. The just shall live by faith. The righteous person shall live by faith. Ginamit din po niya ito sa Roma 1. Ngayon, tulad po ng talatang Gs, dahil ito po ay kanyang kinuha mula po sa Deuteronomio, pagdating naman po sa talatang 11, bakit niya ginamit ang Habakkuk chapter 2? Para maunawaan po natin ang rason kung bakit po niya ginamit ho ito, we could say, ang nilalaman ng aklat ng Habakkuk ayon po sa kanyang tema ay ito. May 3 chapters ang Habakkuk. In chapter 1 and chapter 2, ito po yung nangyayari sa Habakkuk. Dumadaing, nagko-complain, nagrereklamo si propetang Habakkuk, Yahweh, bakit mo hinahayaan na ang iyong bayan ay usigin, patayin ng mga taong hindi naman kumikilala sa inyo? So dumadaing ho siya, Panginoon, bakit? Bakit ang tagal ninyo? Nahatulan sila. Bakit ang dami namin nararanasan? Bakit hindi pa kayo kumikilos? So ngayon, nag-respond si Yahweh, Habakkuk, hindi mo alam, may ginagawa na ako. Ngayon, hindi matanggap ni Habakkuk. Pagdating sa chapter 2, Panginoon, kung tunay nga, may ginagawa po kayo, bakit ganito ang paraan ninyo? Nag-respond na naman si Yahweh, Habakkuk, ito ang katibayan na ako'y kumikilo sa kaligitnaan ninyo. Isulat mo ito sa mga bato, sabi niya kay Habakkuk. Tapos nagpakita po si Yahweh ng isang pangitain kay Habakkuk at sinabi niya, ito ang gagawin ko. Pero kapag hindi pa ito dumating pa, ito ang dapat mong gawin. Habang hinihintay mo ang aking pangako sa inyo, the righteous person shall live by faith. What does that mean? It means, may ipinangako po si Yahweh sa Habakkuk kung kailan po niya hahatulan yung mga taong umuusig sa kanila. Habang hindi pa dumarating yung kaparusahan ng Diyos sa mga umuusig sa kanila, kailangan maghintay si Habakkuk sa gaytong paraan sa pamagitan ng pananampalataya.
Hindi niya alam kung kailan mangyayari ito. Hindi rin niya alam kung kailan o kung paano hahatulan ng Diyos in all details ang mga umuusi sa kanila. Pero ang utos lang po ni Yahweh kay Habakuk, ito yung aking mga ipinangako, ngayon panghawakan mo at mamuhay ka sa iyong pananampalataya. Now the question is, bakit ginamit ni Pablo ito? Anong kilalaman naman ito sa nangyayari sa Galacia? Well, ito po'y nakakatakot. Tulad po ng mga nandadaya na mga Kristiyano sa aklat ng Galacia, kung sila'y hindi magsisisi, kung sila'y hindi manunumbalik, ginamit ni Pablo ang Habakkuk chapter 2 verse 4 to declare this: ang taong itinuring matuwid ay yung mga taong sumasampalataya sa mga sinasabi ng Diyos. Ngayon, nung ginamit po yung Habakkuk 2 verse 4, this is how Paul uses it. He uses it in two ways. The first way is this: kahit kailan hindi maituturing ang isang tao matuwid, kundi lamang sa pananampalataya. Pero yung ikalawang elemento kung bakit niya po ginamit ho ito is very clear. Sabi po niya, ang maituturing lamang matuwid ay yung taong, that's the key word, taong sumasampalataya. Well, teka lang ho, sino yung binabanggit po niya na argumento bilang halimbawa na may tao na itinuring ng Diyos na matuwid dahil sa pananampalataya? Si Abraham. Kung natatandaan niyo po, itaas po natin ang basa. Kung natatandaan ho natin sa talatang, let's begin here, in verse 7, look what it says. In verse 7, verse 6, tignan nyo ang nangyari kay Abraham. Ayon sa kasulatan, sumampalataya siya sa Diyos, kaya itinuring siyang matuwid. So notice that, mga kapatid. Yung ginamit po kanina sa talatang 6 is from Genesis. Kaya siya itinuring ng Diyos matuwid is because of his faith. Ngayon, pagdating sa Habakkuk, ganun din yung lingwahe na ginamit po ni Yahweh. Ang taong itinuturing matuwid ay yung taong sasampalataya. So now, he's saying this question: sino yung mga taong, tulad po ni Abraham, ang maituturing ko matuwid? At sino yung mga taong mga ituturing ko na isinumpa ng Diyos? It all depends on one's faith. Kapag ang ating pananampalataya ay kay Kristo lamang at hindi sa ating sarili, hindi sa ating mga ginagawa, kundi kay Kristo lamang, itinuring po tayo ng Diyos matuwid. Pero the moment ang ating pananampalataya ay nakatuon na sa ibang bagay, even if it's just 20% lang maituon lang sa ibang bagay kaysa kay Kristo, isinusumpa ho tayo ng Diyos. And that's the dangers of the Galatian church. Kaya gumagamit po si Pablo ng mga teksto mula sa kasulatan para mapatunayan po niya sa kanila, hindi ko gawa-gawa ito. Kung kayo'y magpapatuloy sa ganyang klaseng pananampalataya, susumpain kayo ng Diyos dahil kahit kailan, never ginustify ng Diyos ang isang tao nagtitiwala sa kanyang sarili. So ngayon, sa talatang 13, tignan niyo po, sa Galatia 3, talatang 13, o talatang 12, ang kautusan ay hindi nakabatay sa pananampalataya. Or in English, the law is not based on faith. Anong ibig sabihin po nun? The law, ang kautusan, is not based, hindi nakabatay, on faith. Hindi nakabatay sa pananampalataya. What does that mean? The law is not based on faith. Does this mean that ang taong naniniwala na ang kautusan ay banal, masasabi natin masama? Yung po bang ibig sabihin po nun? Ang ibig sabihin po ba nito is that the law
doesn't help us understand that God is holy. Yung po bang ibig sabihin po ni Pablo dito? Hindi ho. Kung titignan natin maigi, nung sabihin po ni Pablo, the law is not based. Those are the key words. Not based, hindi nakabatay sa pananampalataya. What he means by this is this. Ang operation ng kautusan is not on faith. Ang pagkilos at function ng kautusan is not to produce faith, kundi ang function ng kautusan is works. Ang function ng kautusan is this: thou shalt do this, thou shalt do that, thou shalt do this, thou shalt obey that. Sa kautusan, you will never read, believe this, believe that. Puro do, 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 do. So ngayon, ang sinasabi po ni Pablo is, kung ang tao ho ay magtitiwala sa kanyang sarili, sa pamagitan ng kautusan, he has to understand that ang kautusan does not work in faith. It works by works. Which means, yung puro thou shall, thou shall, thou shall, yun ang kautusan. Kailangan mo gawin lahat ng thou shall na nakasaad doon dahil yan ang unang operation talaga ng kautusan. Thou shall not have any other gods before me. Thou shall not commit adultery. Thou shall not do this. Thou shall not do that. Puro thou shall not. Yan ang operation ng kautusan. Puro works, not faith. So ngayon, gumamit na naman po siya ng isa pang kautusan. Sabi po niya, sapagkat sinasabi sa kautusan, ang nagdanais mabuhay sa pamagitan ng kautusan ay kailangan sumunod sa lahat ng iniuutos nito. So ngayon, gumamit na naman po si Pablo na isa pang talata mula sa kautusan. Ang ginamit po niya, Leviticus 18, verse 5. Leviticus 18, verse 5. So here's another question, mga kapatid. Ano naman ang dahilan kung bakit Leviticus naman ang ginamit po ni Pablo? Well, ang konteksto po ng Leviticus 18 is this. Ang mga susunod sa patakaran ng Diyos dito ay mananatili sa lupa. Ang mga hindi susunod sa kanyang patakaran ay tatanggalin ng Diyos sa lupa. Ulitin ko ho, ang konteksto ng Leviticus 18 verse 5 is, if you obey my laws, you will remain in the land. If you do not obey my laws, you will not remain in the land. So ngayon, nung sinabi po ng Biblia, ang nagnanais mabuhay sa pamagitan ng kautusan ay kailangan sumunod sa lahat ng iniuutos nito. So here's the condition. Gusto mo mabuhay in this land? Leviticus 18. Sundin mo ang lahat ng inuutos ni Yahweh. Eh ang problema, mga kapatid, walang makasunod. Kaya ang resulta, walang nabubuhay. Walang nakatanggap ng ganitong klaseng gantimpala dahil hindi kaya ng ating laman na makuha yung ganyang klaseng gantimpala. No wonder why sinabi po ng Biblia, sinumpa tayo ng Diyos. Instead of makuha natin ang buhay sa ating pagsunod, ang nakuha lang po natin ay kamatayan. Kasi hindi tayo makasunod. So imagine, mga kapatid, all 613 laws ibinigay sa atin. O halimbawa, o also no, ibibigay ko sa iyo all 613 laws. Gusto mo mabuhay? Gusto mo mabuhay ang pamilya mo? Gusto mo mabuhay ang mga tao na kasama mo in this land? Sundin mo ito perfectly. Pero kapag ikaw ay lumabag kahit once, paalisin kita from this land. O matindi ho nito, the soul that sins against me shall surely die. So no wonder why sinasabi po ng Biblia, isinumpa ng Diyos sa mga tao nagtitiwala sa kanilang sarili sa pamagitan ng kautusan kasi
hindi sila mabubuhay. Hindi nila matatanggap ang buhay ng walang hanggan. Hindi sila may tuturing matuwid ng Diyos. Hindi sila mananatili in the land. So then, ano po ang solusyon? Talatang 13. Talatang 13. Ngunit, hindi natin masunod ang lahat ng iniuutos ng kautusan. Kaya sinumpa tayo ng Diyos. Pero ngayon, tinubos na tayo ni Kristo sa sumpang ito. Sinumpa siya alang-alang sa atin. Let's pause here for a moment. Now, in theology, yung ating binasa sa talatang 13 ay isang napaka-importanting katuruan. Ito po yung tinatawag in these terms, number 1, substitutionary atonement. At yung ikalawang termino na ginagamit po dito is the great, ay wala na yata ito. The great exchange. Yung binasa po natin dito sa talatang 3, ang ating kalagayan, bago ho tayo dinala ng Diyos kay Kristo is this: sinumpa tayo ng Diyos kasi lahat ay nagkasala. So kung ang lahat ay nagkasala sa kanyang kautusan, lahat ay sinumpa ng Diyos. Pero gumamit si Pablo ng exception clause na kung tawagin pero. Pero ngayon, tinubos tayo ni Kristo, sabi po sa talatang 13, pero ngayon, tinubos tayo ni Kristo sa sumpang ito, sinumpa siya alang-alang sa atin. So let's say, for example, this is us. Tayo yan. This is Jesus. Pasensya na po sa drawing, mga kapatid. Okay? This is us. Sumasa atin ang poot or sumpa ng Diyos. Sumasa atin. Si Kristo, siya'y matuwid. Ngayon, yan ang kalagayan ho natin noon. Sabi ng Biblia, dahil hindi ho tayo makasunod, yan ang ating kalagayan. Yan ang ating estado. Pero sabi ni Pablo, pero ngayon, tinubos tayo ni Kristo. Anong ibig sabihin po ng salitang tinubos? Well, it could mean atonement, pagbabayad sala. It could be the word redeemed, binili tayo sa isang malaking halaga. Ito ho nangyari. Nung si Kristo ho ay maipako sa krus bilang pagbabayad sala upang matubos ang ating kasalanan, ang dalawang terminong ito ay naganap sa ginawa ni Kristo. Kapag sinabi po substitutionary atonement, it means instead of yung tayo ang makaranas ng infinite wrath of God para lang masatisfy ang justice ng Diyos, instead of mahulog sa atin, yung nararapat talaga mahulog sa atin, si Kristo na ang umako para sa atin. He became our substitute para siya ang parusahan ng Diyos kesa ho sa atin, kesa po tayo. Kaya tinatawag ho ito substitutionary atonement. He became our substitute. Ako na ang aako. Ako na ang makakaranas ng hirap at kaparusahan ng Diyos alang-alang sa kanila. He became our substitute. Now, when that happened, naganap din yung tinatawag na great exchange. Yung salitang great exchange, masasabi po natin, is somewhat financial sa kanyang wika.
And by financial, hindi ko po itinutukoy ho dito, pera. Kundi kapag sinabi financial, it has somewhat of a parang account language. For example, yung account ko, bankrupt. Yung account niya, punong-puno ng ganito. Yung account ko, punong-puno ng ganyan. Pero yung account niya, punong-puno ng ganon. So ngayon, yung great exchange is this. My spiritual poverty, pinuno ni Kristo when He exchanged yung poverty ko for His riches. Nang ibig sabihin, kapag sinabi spiritual poverty, it means nasa ilalim po tayo ng poot, nasa ilalim po tayo ng sumpa. Now, upang maituring po tayo ng Diyos na matuwid, dahil hindi ho natin makukuha po yan sa ating mga sarili, kailangan may katwiran or righteousness po tayo na makukuha outside of ourselves. That's where Jesus comes in. Para maibigay ng Diyos ang pagiging matuwid sa atin, there has to be a great exchange. So here's what happened. When Jesus died on the cross, ang sino man tatanggap sa Kanya, ibibigay ni Kristo ang Kanyang pagiging matuwid para sa atin at kukunin naman niya yung galit at poot at sumpa ng Diyos upang siya na ang magbabayad nito sa pamagitan ng Kanyang buhay. Now you think about that, mga kapatid. Instead of me, instead of you experiencing the infinite wrath of God, si Kristo na ang umako. So that ang lahat ng sasampalataya sa Kanya, kapag tinignan sila ng Diyos, hindi na sila titignan bilang marumi, kundi ang nakikita po niya is that sila'y binalutan na ng righteousness ni Kristo. Yan yung pinag-aralan po natin several weeks ago. Imputation of righteousness. Justification by faith. Which means kahit anong gawin mo na mabuting gawa, hindi mo makukuha ito eh. You can only receive this kapag ibinigay ng Diyos sa inyo ito sa pamagitan po ni Kristo. Kaya napakahalaga po ng ganyang klaseng katuruan because yan po ang katuruan that caused a division within the Roman Catholic Church at ang mga Protestante. Ang mga Katolikong Romano, they would tell you, maituturing ka matuwid sa pamagitan ng mabubuting gawa through sacrament of baptism, through the church, pero kailangan mo ma-maintain yan until perfection para hindi mawala sa iyo ang justification. Pero sabi po ng mga Reformers and Protestants, hindi. It is faith alone in Christ. So here's the question, mga kapatid. Ano po ang mas madali? Bitbitin mo at sundin mo ang buong kautusan and you have to maintain that without breaking the law, because if you do, you're cursed, or manalig ka kay Kristo and say, Lord, ikaw lang ang matuwid. Ikaw lang ang nakasunod sa kautusan. Ikaw lang ang paraan ng Diyos upang ako'y maligtas at maituring din ako ng Diyos balang araw na matuwid dahil po sa inyo. Alin sa dalawa ang mas madali? No wonder why Jesus said, learn of me, for my yoke is easy and my burden is light. Yung ganyang klaseng burden, hindi light yan, mga kapatid. Yung ikaw magbibitbit ng 613 commands, hindi magaang yan. At yung ibig sabihin po ng yoke there sa Matthew 11 is not yung yoke na makukuha sa itlog. Hindi yung sunny side up, mga kapatid. Kasi yan ang aking pagkaintindi noon when I was used to first reading Matthew 11. Pero yung yoke pala po na binabanggit in the time of Jesus ay yung sangkahoy na nilalagay po sa leeg ng mga baka. They had to carry that. So ngayon, nung sinabi ni Kristo, bitbitin mo ito, this yoke, because it's light, what He's really saying is this, lahat ng kautusan, lahat ng kasalanan ng bitbit mo, lahat ng kautusan ng Diyos na hindi mo kayang sundin,
Tinupad ko na yan at tutuparin ko. Ngayon manalig ka lang sa akin because if you trust in me, gagaang ang iyong mga binibitbit. At paano ho gagaang? Siya na ang umako eh. Siya na po yung namuhay para sa atin. He lived a life that you and I could not live, and He died a death that you and I should have deserved to experience. Kaya po tinawag po siya the Great Exchange is because binayaran ni Kristo isang utang na hindi naman niya talaga utang. At tayo po ay nabuhay dahil po kay Kristo na hindi naman po tayo karapat-dapat makatikim ng buhay. He paid a debt that He did not owe so that our sins could be forgiven that we are not worthy to experience of. Kaya sa talatang 13, sabi niya ho dito, isinumpa ang sinumang binitay sa puno. Anong ibig sabihin po nun? Sinumpa siya alang-alang sa atin dahil sinasabi sa kasulatan, isinumpa ang sinumang binitay sa puno. Now notice the word binitay. Hindi nakalagay dito yung ipinako. Iba yung ipinako, iba yung binitay. Kapag sinabi po isa nilang binitay, to hang. Hang yun eh. Or hung. Kapag sinabi naman po yung salitang pinako, crucified. Na dahil po si Pablo ay gumamit na naman ng isa pang teksto mula sa Lumang Tipan, ang kinuhanan po niya na verse po dito is Deuteronomy 21. Deuteronomy 21:23. Now, sa Deuteronomy 21:23, hindi pa uso, mga kapatid, ang crucifixion. Kasi kung uso pa ho yung crucifixion sa panahon po ng Deuteronomy, dapat ang nakalagay po doon, cursed is the one who is crucified on a tree. Pero hindi yun ang nakalagay. Nakalagay, sinumpa ng Diyos ang mga binitay sa puno. Now, kapag pinag-aralan po ang Deuteronomy 21, according to Jewish tradition, yung mga binibitay po sa puno, bago po sila bitayin po sa puno, mga patay na ho sila. Usually, the people they would hang on a tree ay mga patay na. Halimbawa, kung titignan po natin dito sa aklat ng Joshua, basahin po natin ang Joshua, chapter 8. Josue, kapitulo 8, talatang 29. Pinapatay muna ang mga kriminal bago po ibitay sa puno. Joshua chapter 8, verse 29. Josue 8:29. Pinabitin ni Josue sa isang puno ang hari at pinabayaan doon maghapon. Paglubog ng araw, ipinakuha niya ang bangkay at ipinatapon sa labas ng pintuan ng lungsod. Pinatambakan nila ito ng malaking bunton ng mga bato at hanggang ngayon na makikita pa roon ang mga batong ito. He impaled the body of the king of Ai on a pole and left it there until evening. At sunset, Joshua ordered them to take the body from the pole and throw it down at the entrance of the city gate. Now, here's what's interesting, mga kapatid. Ito po ay isang utos ng Diyos that ang lahat na maitinuring po niya na sinumpa, they were to be hung on a tree. Ayon po kay Joshua chapter 8, once yung kriminal ay binitay na po sa puno, hindi siya pwede magtagal po doon ng buong araw o buong gabi. They had to remove it. Now it's interesting because Paul uses Deuteronomy 21 kay Kristo. Now kung mababasa po natin ang four Gospels, here's the question, mga kapatid. Nung si Kristo po ay pinako sa krus, was His body there the whole day? Binaba. Binaba po because it was the custom of the Jews that a person who was a criminal, lalo na if it's Jewish, who was hanging on a pole or a tree,
Binababa po yan and should not be there for a whole day. So yung nangyari sa Joshua 8, isang hari ang nilagay doon na masama. Ngayon, when you get to the Gospels, isang hari din ang nilagay, pero hindi masama. Ayon kay Matthew, ang hari na yan, ayon po sa kanyang plaque, King of the Jews. In Joshua 8, masamang hari. In the Gospel of Matthew, isang mabuting hari na itinuring ng Diyos masama alang-alang ho sa atin. Ngayon, kung babasahin po natin ang 2 Korinto, Kapitulo 5, 2 Corinthians chapter 5. Bakit po natin nasabi na itinuring po siya ng Diyos na masama? Bagamat wala siyang ginagawa na masama? Basahin po natin 2 Korinto 5, talatang 21. 2 Korinto 5, talatang 21. Tignan niyo po sinasabi. Kailan may hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, itinuring siyang makasalanan para sa pamamagitan niya'y maituring tayong matuwid ng Diyos. So notice this, going back to the whiteboard. What is the way, ano yung paraan ng Diyos para yung mga nasa ilalim ng poot ng Diyos, mga nasa ilalim ng sumpa ng Diyos, ay maituring matuwid? There has to be a great exchange. Si Kristo, bagamat hindi siya nagkasala, namatay para sa atin upang tayo'y maituring matuwid ng Diyos. Nang ibig sabihin, sa kanyang pagkamatay, ang kanyang pagiging matuwid ay naibigay at nailipat sa atin dahil ang mga sasampalataya sa kanya, may ibibigay ng Diyos ang righteousness po niya through Christ by means of faith. E taka lang, yung argumento na ginagamit po ni Pablo sa Galatia 3 ay tutol sa mga nagsasabi, gusto mo maituring ka matuwid, kailangan si Kristo plus pagtutuli. Pero ang pinapakita po ng banal na kasulatan, hindi. Faith alone lang upang tayo ho ay maituring matuwid. But the question is it just faith alone? Depende. Faith alone na nakasentro kanino? Yun ang pinaka-importante na malaman. Kapag nakasentro ang ating pananampalataya alone sa ating sarili, nasa ilalim pa rin po tayo ng sumpa ng Diyos. But if our faith alone is only on Christ, then maituturing po tayong matuwid ng Diyos. Kaya kung babalikan po natin ang Galatia, ano namang kinalaman nito patungkol po sa pangako? Talatang 14. Galatia 3:14. Ginawa ito ng Diyos para ang pagpapalang ibinigay niya kay Abraham ay matatanggap din ng mga hindi Hudyo sa pamagitan ni Kristo Jesus at para matanggap natin ang ipinakong Espiritu sa pamagitan ng pananampalataya. Two things. Kanina, mula po sa talatang 10 hanggang 13, ito po yung kalagayan ng mga taong itinuring ng Diyos, mga sinumpa ho niya. Pagdating po sa talatang 14, ito naman yung mga taong binigyan niya ng pangako kung ito ang kanilang gagawin. Walang inutos po ang Diyos that sila'y magpapatuloy para matanggap po nilang pangako. At ano po yung dalawang pangako na binabanggit po dito sa talatang 14? Ang unang pangako is that matanggap nila o yung mga hindi Hudyo ang pangako na ibinigay kay Abraham sa pamagitan po ni Kristo. Yun ang unang pangako. Now, the question is, ano po ba yung pangako na ibinigay ng Diyos kay Abraham? Di ba sabi po niya, pagpapalain ko ang buong mundo sa pamagitan ng binhi mo. Yun ang pangako. So kapag sinabi buong mundo, hindi lang ito para sa mga Hudyo. Ito yung binabanggit po ni Pablo kanina
that matanggap ng mga hindi Hudyo ang pangako na ibinigay kay Abraham sa pamagitan po ni Hesukristo. Now, ang ikalawang pangako is this. At para matanggap natin ang ipinangakong Espiritu sa pamagitan ng pananampalataya. So the second promise is this. Kapag ang ating pananampalataya ay na kay Kristo, doon lang ibibigay ng Diyos ang Espiritu Santo. Hindi niya ibibigay ang banal na Espiritu Santo sa isang taong nagdanais na itoon ang kanyang pananampalataya sa ibang ebanghelyo o sa ibang paraan na hindi naman talaga paraan ng Diyos. But rather, ibang paraan ho ang gagamitin ho natin. Ang maging kahinatnan po noon ay sumpa at galit ng Diyos. Now, it's interesting kasi in Isaiah 44, kung babasahin po natin, Isaiah 44, talatang 3, may pahayag po si Yahweh 800 years before the coming of Christ patungkol po sa Espiritu Santo. Isaiah 44, verse 3. Isaiah 44, talatang 3. Tignan niyo po. Sapagkat binigyan kita ng tubig na pamatid uhaw at babasa sa iyong lupaing tigang o babasa sa iyong lupaing tigang, ibibigay ko ang aking espiritu sa iyong lahi at pagpapalain ko sila. For I will pour water on the thirsty land, and streams on the dry ground. I will pour out my spirit on your offspring. Now notice the key word here. Offspring. Lahi. Now, ang Isaiah 44 ay tumutukoy po sa Israel bilang lingkod ni Yahweh. At kung sila po ay magpapatuloy kay Yahweh, ang pangako po ni Yahweh is this: aalagaan ko kayo, Israel. At ang mga lahi ninyo, pagpapalain ko with the Holy Spirit. When you get to the New Testament, sino po ang tunay na anak ng Diyos? Sino ang tunay na Israel? Si Jesus. At mula kay Jesus, sabi po sa aklat ng Juan, and out of their belly shall flow rivers of living water. Na walang iba kundi ang Espiritu Santo. Pero ang tanong, sino ang magbibigay sa kanila ng Espiritu Santo? Si Jesus. Now, yung sinasabi po dito na salitang lahi ay tumutukoy na naman po ulit sa mga anak ni Abraham. Dahil si Kristo ang tunay na anak ng Diyos, ang may kaugnayan po kay Kristo ay itinuring din mga anak ni Abraham. So yung tinutukoy po dito, ibibigay ko ang pangako ng banal na Espiritu Santo sa mga lahi ninyo, is another way of saying, may darating na panahon na kapag dumating na ang Mesiyas at itinoon ng tao ang kanyang pananampalataya kay Kristo, ibibigay niya ang kanyang Espiritu sa kanila. Kaya kung titignan po natin ang Gawa Kapitulo 2, tignan niyo po ang sinabi ni Pedro. Gawa 2, talatang 37. Gawa Kapitulo 2, talatang 37. Gawa 2, talatang 37. Nang marinig iyon ng mga tao, tumagos ito sa kanilang puso, kaya nagtanong sila kay Pedro at sa kanyang kasama mga apostol, "Mga kapatid, ano ang dapat naming gawin?" Sumagot si Pedro sa kanila, "Magsisi ang bawat isa sa inyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Hesukristo at mapapatawad ang inyong mga kasalanan at matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang banal na Espiritu." So ngayon, yung sinasabi kanina ni Pablo dito sa Galatia 3, talatang 14, yung mga umaasa po sa kanilang sarili
na sundin ang buong kautusan. Number 1, here's your curse. Hindi ka maituturing ng Diyos, mga tunay na anak ni Abraham. Number 2, dahil hindi ka mga tunay na anak ni Abraham, hindi mo matatanggap ang Espiritu Santo. Malinaw na sinabi ni Pablo sa Roma 8:9, at kung hindi sumasa atin ang banal na Espiritu Santo, hindi tayo parte kay Jesucristo. We do not belong to Christ. So, yung pinag-aaralan po natin itong gabi, mga kapatid, ay napaka-importante. Yung justification by faith ay hindi lang po ito isang katuruan kung paano ho tayo itinuring ng Diyos matuwid. Pero yung justification by faith through the gospel teaches us if we are children of God or not. Kung sumasa atin ang Espiritu Santo or not. Kasi if we're not children of God, we are children of wrath. At kung wala sa atin ang banal na Espiritu Santo, may ibang espiritu na kumikilos sa atin. So yung babala ni Pablo ay napakatindi sa mga nagtuturo ng ibang ebanghelyo. He's pretty much telling them, kahit anong gawin ninyo, kung hindi nyo tatanggapin ang paraan ng Diyos upang maituring kayo mga anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo, hindi pagpapala ang matatanggap ninyo, kundi sumpa. Kaya ang title ng ating pag-aaral nitong gabi, ang mga taong sinumpa ng Diyos, ang mga taong pinagpala ng Diyos. So one thing we want to ask ourselves tonight, mga kapatid, nasaan po tayo? Are we under a curse? Or are we under the blessings of God? Ang mga tunay na anak ng Diyos, na itinuring din mga tunay na anak ni Abraham, ay yung mga taong sumampalatay kay Kristo at sa kanilang mga puso, tinatanggap nila, hindi sila matuwid. Kahit kailan, hindi nila maliligtas ang kanilang sarili. Kahit kailan, hindi nila masusunod ang buong kautusan sa pamagitan ng kanilang kakayahan. They need Jesus Christ. Yun ang mga tunay na anak ng Diyos. Pero yung mga kumakalaban sa Ebanghelyo ni Pablo, sila'y nasa ilalim ng sumpa ng Diyos. And I pray, mga kapatid, that if your faith is on Christ alone, at tinatanggap mo, you are unable to make yourself righteous. You are unable to save yourself. You are unable to live by the law of God on your own. Kumikilos sa inyo ang banal na Espiritu. Sumasa inyo ang banal na Espiritu, sapagkat ituturo sa atin ng Espiritu Santo na hindi tayo matuwid at hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Pero katakot-takot po ang mga taong nag-aakala na sa kanilang performance, magagawa nilang maituring ang kanilang mga sarili bilang mga matuwid. Kaya mga kapatid, I pray that this evening, that naging klaro ho sa atin ang 4 po na verses sa Galatia Kapitulo 3. At talagang yung nakikita ho natin dito is not just Jesus dying on the cross lang. Marami mga bagay na ganap nung siya'y naipako sa krus. When He was crucified, those who trusted in Him ay tinuring po ng Diyos matuwid. The great exchange. Amen? So, does anyone have any questions po this evening? Pastor, regarding ko sa sinabi mo na you live by faith, right? Aha. So, kung itutuon ng tao kay Kristo ang pananampalataya, kailangan pa ba nating sumunod sa mga utos ng Diyos? Dahil sabi, you live by faith eh. Kailangan pa ba natin gawin yung utos bago para masasabi natin na sumusunod tayo sa Panginoon? Kasi may sinasabi doon sa John chapter 14 verse 15. If you love me. If you love me, keep my commandment. So, do we really need to follow what is the commandment that was given for us? Yeah.
So ngayon po, nasa ilalim po tayo ng bagong tipan. Lahat ng inutos po ni Kristo sa bagong tipan, kailangan po natin sundin, hindi para maituring tayo matuwid, kundi para maipakita ho natin yung bunga ng Espiritu na sumasa atin. Ginagawa ho natin dahil mahal po natin si Kristo. So sa lumang tipan, ginagawa ko yung mga utos na ito para maituring ako matuwid. Pero sa bagong tipan, dahil sumampalataya na tayo kay Kristo, ang bunga ho nun, susunod po tayo sa kanyang mga utos dahil mahal natin ang Diyos. Yes. So, ang kabaliktaran po ng ginagawa ng mga reliyon is this po, Brother Joel. Do first, and then love God. Obey first, and then maituturing ka matuwid. Pero sa Biblia, kapag itinuring ka na matuwid, ang bunga po nun, susunod ka sa Panginoon. Yeah. So one is based off of yung fruit. So we could say po this, yung pagiging justified po natin, yung root po nun si Kristo. Pero yung fruit afterwards is obedience. Yeah. Hindi yung I will obey and then I'm righteous. Hindi ha. You place your faith in Christ, by God's grace, you're righteous. Ang bunga po nun, obedience to God. Yeah. Kasi kung natatandaan po natin mga kapatid yung pangako ng Diyos sa Ezekiel 36, sabi po ni Yahweh, ilalagay ko ang aking espiritu sa inyo. Kapag nailagay ko ang espiritu sa inyo, sabi ni Yahweh, masusunod nyo na ang aking mga inuutos. So sanctification is the fruit of our justification. Okay? Anyone else po may mga katanungan? Any questions? Related, unrelated sa ating mga pinag-aaralan? Unrelated question, Pastor. Nabahagian po ako kasi kanina. Naniniwala siya na hindi pa siya napabautismohan eh. Sabi daw sa niya, in the baptism, kailangan daw sa tubig na umaagos, like an actual river, the only way na a true baptism can occur. Is there anywhere in Scripture that says that? Kasi I kind of looked it through sa Gospels, yung time na ginagamit niya kasi halimbawa si Christ being baptized in the Jordan River. Pero sinasabi niya na the only way na tunay na baptism is to the Father is that kailangan sa umaagos na tubig. Umaagos na tubig. Hindi daw pwede parang sa mga bathtub, sa mga naniniwala siya na I looked into it through the Gospels really quick, but I didn't see any reference to that. Well, I would even argue when you look into the book of Acts, wala ding ganun. If that's true, then Jesus would have said this. Teaching them, sabi niya, make disciples of all nations, baptizing them in rushing water. Yun sana sinabi ho niya. Pangalawa, sana sinabi din ni Pedro in Acts 2, nung tinanong ng mga tao nagkasala, what shall we do? Hindi naman sinabi ni Pedro, magsisi kayo, be baptized in rushing water in the name of Christ. Pangatlo, sa Acts chapter 8, yung eunuch. Wala naman sila sa Jordan River eh. Pero sabi niya, ano ba ang nagiging hadlang para mabautismo na ako? May tubig naman dito. Hindi naman niya sinabi na there's rushing water here. So, tsaka yung word na baptism itself simply means to immerse. Basta mailagay lang siya sa ilalim ng tubig. It doesn't matter if it's still, doesn't matter if it's done at in a rushing river or rushing stream. It doesn't really matter. Ang importante, mailubog siya sa ilalim ng tubig. Now, on the other hand, there's a debate also. Should a person be baptized privately in a bathtub? May ganon. Because yung mga tumututol po sa ganong klaseng pananaw is, how do they publicly show they have declared Christ through their baptism? May ganon. But then again, ang difficulty din doon sa ganong klaseng tutol is, yung eunuch in Acts chapter 8, sila lang dalawa nandun sa scene na yun eh. It was just them two. Wala namang ibang tao dun eh. Although it was in a public space, pero wala nabanggit doon na may mga tao nanonood sa kanila.
So does that mean hindi validated or justified ang kanyang baptism? Well, we could say, kapatid, whatever the case might be, I think, though it's difficult, pero I believe that if a person genuinely loves the Lord, nakikita naman ng Diyos yun eh. And they get baptized, and there's people who witness. Let's say yung nagbabautismo, or there's others there. If they've surrendered their life to Christ, inuutos lang naman talaga ng Biblia eh. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And I believe that once a person gets baptized, kapag sumasa kanila ang bunga ng Espiritu Santo, kahit nasabihin na natin walang ibang tao na nakakita kundi yung nagbautismo lang sa kanya. Pero ihahayag niya pa rin si Kristo eh. He will publicly declare his faith even though people did not publicly see him getting baptized. So I think that's a good argument dun sa mga tumututo dun sa private because okay, sabihin na natin binautismo ka in public, marami nakakita. Pero hindi mo naman hinahayag ang pinakong Kristo, hindi rin maganda yon. So parang nawalang saysay din yung baptism natin in that sense. You are publicly baptized under water, but you don't want to confess Christ. Pero if both of them are combined, maganda yon. Yeah. So no, wala tayong makikita sa Biblia that it has to be under a rushing stream. Yeah, I don't see that in Scripture. Okay? Very, very good question. Anyone else po may mga katanungan? Related, unrelated? Any questions po? May mga katanungan po ba tayo, mga kapatid? Hindi ba, Pastor, ang tao ay sinumpa na talaga? It's course talaga simula pa dahil sa ginawa ni Eva Tadan. So, pwede din mo ba masasabi na hindi natin pwedeng ipagmalaki ang mga gawa natin dahil yung pagmamalaki ng ating mga gawa hindi masasabing katanggap-tanggap sa Ama dahil hindi natin kayang mamuhay ng kabanalan. Pwede rin yun? O yeah, may binabanggit po sa aklat ng Roma ho, Tito Joel, where bago pa ho dumating ang kautusan, may kasalanan na. That means that yung kasalanan na tinutukoy po doon is inherited sin. It means that yung kasalanan na ginawa po ni Adan at ni Eva, bagamat hindi pa pumapasok yung 10 utos, sa Israel kasi ho yun that then became universal. Yung kasalanan po ni Adan ni Eva, na-inherit na po natin yung kasalanan po na yun bago pa pumapasok yung 10 utos. Now, ang naging mas malala pa ho is this. Nung dumating na po yung 10 utos, lalong dumala ang ating pagkakasala. So we could say ho, that whether the law came before or whether the law came after, the point is, the moment na tayo po ay pinanganak, whether it's during the time of Adam or after that, itinuring pa rin po tayo makasalanan. Kasi dala-dala po natin yung sinful nature po ni Adan. So, hindi natin pwedeng, wala. Kaya nga masasabi natin, we are cursed sin. From the very beginning. Kaya sa Roma 5, talatang 12 pababa, nakalagay ho doon, dahil sa pagkakasala po ng isa, dumaganap ang kamatayan sa lahat. So syempre ho, ang taong namamatay, that's the result of the curse. So when we die, that's the result of the curse. So yes, we could say that before the law came, mga under the curse na po tayo. Yeah. Okay? Going back dun sa baptism, now, kasi, kind of answering my question already. So sinabi ng Panginoon na go out there, preach the gospel, make disciples, baptizing them. That's not found sa ministro tulad ng mga pastor, but every one of us in the body of Christ can baptize if somebody does desire that. Halimbawa, binabahagi ng ebanghelyo ng Sure. sila, and at that moment there is Absolutely. and we are under that. Yeah, absolutely. First, we have to put into consideration, yung unang kausap, of course, ni Jesus doon, our Lord, is yung mga apostol. That will be their ministry. And that continues in the book of Acts, which we see naman. However,
kung sasabihin lang natin that it's only the apostles lang ang may karapatan na magbautismo, we're gonna have a problem kasi when we get to Acts 8, sino nagbautismo doon sa eunuch? Now, there's a debate kung yung Philip na yun, is it Philip the deacon in Acts 6 or is it Philip yung a part of the 12? If it's Philip the deacon, then that's evidence na nagpapakita that you don't have to be an apostle to baptize. Furthermore, kung sa apostol lang yung Acts 28 na utos, this would also mean that even teaching and observing ay para lang sa kanila at hindi para sa atin. So sila lang ang susunod, pero tayo hindi. Right? So I would say, kapatid, yes, everyone can baptize, but the wisdom is this. If that person that nangaral is part of a local church, I think they should first test that person muna to see kung may mga bunga. Kapag may bunga, I think that the church will be able to evaluate that at ang magbabautismo ay yung pastor. Because the church has to evaluate that eh. However, tulad nga ng mga unordinary circumstances, tulad na nangyari sa Acts 8, dahil dinala siya ng Diyos doon, and he had to go to Azotus, binautismo niya yung tao on that spot. So it really depends on the circumstance. So kung ikaw ay dinala ng Panginoon, let's say in the jungle, syempre hindi mo naman dadalhin yung tao na yun in Winnipeg para lang mabautismoan, kundi you will evaluate him, you will see if there's true fruits, then when you see na talagang Kristiyano siya, you can baptize him. Yeah. Okay? Very good. Anyone else po may mga katanungan? Any questions po? Related or unrelated? Okay? Going once? Going twice? Okay, so, if everything has been clear mga kapatid, I would like to first announce again, bago po tayo magbigay ng doxology, that bukas po ng 5 o'clock dito po tayo sa church, we are going to be watching a very important documentary. And the reason why we're going to be watching that is because there are rumors that sometime 2 years from now, maaari magkaroon na naman po ng lockdown. So this will prepare us for that by God's grace, if ever. So again, kung wala po tayong katanungan at may napulot po tayong aral po mula sa ating Panginoon, magbigay po tayo ng doxology sa ating Diyos as we kindly all arise this evening.